tayo po ay patuloy sa ating daily devotion dito sa Touching Lives. Welcome po sa lahat sa mga nasa online. Tayo po ay nasa Isaiah 66 na sa pagpapatuloy. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Panginoon na dakila sa lahat, maraming salamat po sa buong araw na ito, Panginoon, ng biyaya ng buhay, kalakasan, at patuloy na pag-iingat, Panginoon, sa amin, sa mga biyahe, sa trabaho, at sa mga anumang ginagawa namin, Panginoon. Naway ang araw na ito ay maging kapuri-puri sa iyo, Panginoon, kalugod-lugod sa iyo. At sa gabing ito, naway kay may samahan mo, Panginoon, ikaw ang manguna, at maunawaan ng bawat isa ang iyong mensahe. Sa pamamagitan ko, Panginoon, ikaw po ang patuloy na makilala at makita sa buhay ko. Sa iyo lamang po alat ang mapurit parangal in Jesus' name, amen. Ayan, so tayo po ay patuloy sa ating talakayan at last Tuesday ay natalakay natin ang verse 10 at 11. No? Kasama ko po pala dito sa church si Pastor Dom at si Princess. At natalakay natin ang verse 10 at verse 11 at tumutukoy nga po sa pakikigalak, no? Sabi doon sa verse wait lang. And sa verse 10, sinabi dito, makigalak kayo sa Jerusalem, magalak kayo dahil sa kanya, kayong lahat nagmamahal sa lungsod na ito, kayo makigalak at makipagsaya sa lahat, kayong kumangis para sa kanya. Verse 11, tatamasahin ninyo ang kasaganahan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. No? Tatalakay nga po natin ito na nabanggit din natin yung El Shaddai, no? At yun nga pong Shaddai ay galing nga po sa salitang Shad na tumutukoy nga po sa dibdib. Pwedeng ito ay ginamit sa paglaban o pagbibigay ng protection sa tao sa magitan ng breastplate, no? At pwede rin itong dibdib ng ina na pinagmumulan po ng gatas na kung saan ito po yung nagbibigay ng nourishment, no? Nutrition sa pangangailangan ng mga sanggol, ng mga anak, no? Lalo na yung mga bagong panganak. At pag-aralan din natin na tayo ay sa mga buhay natin, sa paalaat, sa ano man ang sitwasyon. Yan, magandang gabi, Kap, sa aking kapatid na kapitan, Ryan Gaila, dyan sa Caridad Ibaba. Magandang gabi, kapatid. Yan. So, ito nga po, tumutukoy nga po doon sa paalaala sa atin na tayo ay patuloy na iasa ang ating buhay. No? Yung pangako ng Panginoon, tandaan natin na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. At ano man ang kahirapan o naharap tayo sa mga kabigatan, ay patuloy tayong pinapaalalahanan ng mga talatang ito na tayo ay patuloy na magalak, no? Nagagalak at tayo ay nananabik siyempre sa pagdating ng kanyang kaharian na alam natin na ito ay mangyayari, no? Ayan, so tulad ng sa panahon ng Jerusalem sa Israel, inaayahan, no, ng Diyos ang lahat na makigalak, no? Magalak kayo sa nangyayari, sa sitwasyon, sa pagpapala, at sa lahat mangyayari sa bayan ng Diyos. Magandang gabi, Kuya Bob. Salamat, ikaw po ay nakasama namin ngayong gabi. At tayo ay bilang mga namumuhay ngayon, no? Maraming sitwasyon ang patuloy nating napagdadaanan, subalit tayo ay patuloy na magtiwala sa nag-iisang Diyos, no? Na siya po yung source o mga pinagmumulan ng lahat. Kaya tayo ay patuloy na pinapaalalahanan na ilagak natin yung ating pag-asa sa Panginoon. Yan. So, again, ito ipaalala rin siyempre ng kapangyarihan ng Diyos na siya ay nagdudulot ng kagalakan. At tulad ng isang ina, no, na kanyang napoprovide ang makakapagpasaya, makapagbigay ng kagalakan sa kanyang anak. Ganon din ang Diyos, siyempre, sa kanyang bayang Israel. So, yan po, no, sana ay nakita natin kung gaano po kalawak, no, ang pagmamahal ng Diyos
sa kanyang bayang Israel at syempre sa atin sa panahon natin ngayon. Kaya nabanggit yung salitang breastfeeding kasi wala nga pong makakapantay, no? Grabe po kung gaano po katalino ang Panginoon, yung gatas ng ina, walang makakapantay dito, no, na anumang likhain ng tao, no? Kahit magsama-sama pa yung isip at karunungan ng 1,000,000 doktor ay hindi nila kayang tapatan, no? So ganun po ka-powerful ang gatas ng ina na mas nagbibigay tugon, magbibigay simbolo doon sa kasaganahan at biyaya ng Diyos. Kaya nga nabanggit natin yung word na El Shaddai, no? Yan. So again, ito ay sa pananaw ng tao, may mga bagay talaga na hindi natin lubusang maunawaan, pero tandaan natin ang bawat ginagawa ng Diyos ay ito po'y kanyang plinano na noong una pa, no? Kaya patuloy lang tayong magtiwala sa Diyos. Yan. So again, ayan, medyo lang po yung dinumog lang po si Pastor Dom dito sa church. Yan. Talagang, kasi po may mga kabataan dito talaga, no, na talagang lagi napunta dito. So, yan po, hopefully makasama po namin sila dito sa mga susunod pang panahon, no. Yan, magandang gabi, Pastor Randing. Salamat at nandiyan ka na po, no. Yan, siyempre yung word na natalakay natin is yung kagalakan o kasaganahan na gagawin, no? Siyempre ibubuhos ng Diyos sa kanyang bayan. Ayan, sa verse 12 to 14, ayan, so makikita po natin, no, yung maternal comfort and abundant peace ang title natin, no. Actually, isang tema tong tatlong ito na tumutukoy nga po doon sa nabanggit nating title, no. Nandun yung pangako ng Diyos na palawakin ng siyempre yung kapayapaan ng Jerusalem tulad ng isang ilog na magdadala ng kayamanan, no. Siyempre yun ng ano pala ng kasaganahan. At nandun yung magandang gabi, Brother Edgar, at siyempre yung mga bansa na magdadala ng kanilang mga kayamanan, no? Natalakay natin ito sa Isaiah 60, no? Yung kasaganahan na mangyayari doon dito nga po sa bayan ng Diyos sa Jerusalem mula sa kanilang pagkabihag, sa pagkalaya nila ay sila ay magniningning, no? Na ito nga po yung pangako ng Panginoon sa kanyang bayan. Nabanggit din sa mga talata ng Isaiah 60 yung dadali ng mga iba't ibang bansa ang kanilang mga yung kilalang yaman nila sa kanilang lugar, at ito nga po ay iaalay nila, dadali nila, ihahandog nila sa bayan ng Diyos. Yan, pagpalang gabi, brother, Pastor Bob. Yan, Kuya Bob, natuluyan na sa pastor, no? Okay, so dalako na po tayo sa ating verses talakayan 12 to 14. Sabi ni Yahweh, papadalhan kita ng walang katapusang kasaganahan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa inyo tulad ng umaapaw na ilog. Ang mga katulad mo ay sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. No? Doon pa lang po sa word na walang katapusang kasaganahan. Sino ba ang may ayaw sa atin nun? No? So ito po ay pangako ng Panginoon. Ito ay kanyang binanggit dito sa talatang ito para sa kanyang bayang Jerusalem, no? Na ito ay kanyang pagpapalain tulad ng mga natalakay natin dun sa Isaiah 60, sa mga nakalipas na kabanata, na tumutukoy nga po sa pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan. So ito ay sumasakop sa isang pangako ng kapayapaan at paglalaan, no? Non-stop, kumbaga walang tigil, no? Na ito ay nandun yung pag-aaliw ng Panginoon, yung pangako ng Diyos,
At ito isang magiliw na tumutukoy nga po sa pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ay ang paglalarawan ng kapayapaang dumadaloy na parang ilog ay ang kayamanan ng mga bansang umaapaw na parang batis. Ay nagbibigay diin sa kasaganaan at seguridad na dadali ng Diyos sa Jerusalem at sa kanyang bayan. So inilalarawan nito ang pagpapanumbalik. No? Alam naman natin po, no, historically kung anong nangyari, no, sa Juda, no, dito sa Israelita at sa kanilang naranasang paghihirap, no, tulad ng kanilang pagkabihag, ay pangako ng Diyos na sila ay muling ibabalik, no, doon sa kasaganahan. At ito nga po na tumutukoy nga po ito sa mapag-arugang gagawin ng isang ina, no, sa kanyang anak. Ang mapag-arugang wika ng pag-aalaga, ng pagdadala at pagyakap ay nagpapahiwatig ng matalik na pagmamahal at pangangalaga ng Diyos. Yeah. Yan po yung yung po yung laging nababanggit dito sa mga huling talata, no, ng Isaiah, na tanging ang Diyos ang magpo-provide, no, yung kanyang paglalaan sa kanyang bayan, na siya mismo ito ay kanyang ipagkakaloob, tulad nga ng isang nagniningning, no, na bayan. Makikita natin sa ibang part is nagdidilim pero siya ay nagniningning, at ito ay tumutukoy siyempre sa pagtugon ng pangako ng Panginoon sa kanyang bayan. Ang talatang ito ay sumasalamin sa isang panahon ng dakilang pagpapala at pagpapanumbalik na nagpapakita na ang gawain ng Diyos sa buhay ng kanyang bayan ay humahantong sa kapayapaan. Nandun din siyempre ang kasaganaan at kagalakan. Kaya nga patuloy na magpupuri sa Panginoon, no, ang kanyang bayan. At ito nga po ay mararanasan din siyempre sa dulong panahon, sa bagong bagong langit at bagong lupa, na kung saan ang mga tao, ang mga tapat ay inaaliw ng Diyos, no? Hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw, punong-puno ng kapayapaan, kasaganahan ng siyempre yung kapayapaan at kagalakan. So napaka gandang nakapagkapasigla. Yan. So, sino ba naman ang may ayaw? No? Magandang gabi, Sis Irene. Yan, Brother Edgar, di kita malilimutan. Yan. So, yun po yun, nakatatak nga eh. Yun nga po yun, di ba, na nabanggit din sa isang pag-aaral natin na nakaukit na, no? Nakaukit sa palad sa puso, no? Sa valvula ng puso. Mitral or aortic valve ba yan? So doon po natin makikita hindi makakalimutan ng Panginoon ang kanyang bayan, no? Siyempre doon po yung matalik, intimate relationship. That's why tulad natin, no, nasa panahon natin ngayon, bilang mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya, ay tayo po ay hindi pababayaan ng Panginoon. Kaya tayo ay dumaraan tayo sa mga kabigatan. Tandaan natin, patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya. So, konteksto sa Isaiah, no, ang pagbanggit sa kayamanan ng mga bansa ay sumasalamin sa mas malawak na pananaw sa kaharian ng Diyos, kung saan nga po kinikilala ng mga bansa ang kanyang pamamahala at dinadala ang kanilang mga mapagkukunan bilang pagpupugay sa kanya, no? Ito yung mga natalakay natin noon na tumutukoy nga po sa pagsunod nila sa Panginoon, sa paghahandog nila sa Jerusalem, no? At ito ay siyempre yung pangako ng Panginoon sa kanyang bayan. Ito ay tumutukoy sa isang pag-asa sa hinarap kung kailan ang bayan ng Diyos ay hindi nahaharap sa oposisyon, no? Wala nang mga kakalaban, wala nang anumang mga
hidwaan o away, no? At ito ay punong-puno na ng kapayapaan at kagalakan. Hindi naharap sa oposisyon kundi magtatamasa ng kapayapaan. So ito ay isang maganda at puno ng pag-asa na sa talata no, na tumutukoy nga po sa pangako ng Diyos na magdadala siya ng kapayapaan sa kanyang bayan. So sa atin, no, lagi natin tatandaan na pangako ng Panginoon sa kanyang bayang Israel, no, ay hindi lamang limitado, no, sa Israel kundi sa panahon natin, sa mga sumusunod sa kanya, sa mga totoong nananampalataya, nagtitiwala, ay nandun palagi ang biyaya ng Panginoon, no, sa mga nararanasan natin, ay pinapadama niya ang kanyang pagpapala, ang kanyang binibigyan tayo ng kapayapaan na sa kanya lang syempre nanggagaling, hindi sa anumang mga bagay. No, ang definition nga ng iba na ang kapayapaan daw ay ang true peace pag ikaw ay wala ka daw mga stress, mga ganyan, no. Actually, sa mga mananampalataya, the peace is not the absence of conflict, no. The peace is in the presence of truth. No, yan. Yan po yung the truth is kasama natin ang Diyos. Yan po ang totoong peace, no. Yan, so ang talatang ito ay isang maganda at puno ng pag-asa na inilalarawan din ito ang kapayapaan bilang lumalawak na parang ilog at ang kalulatian ng mga hintil ay parang umaagos na batis. Malawak, wide ang sakop, no? Hindi lamang limitado sa isang lugar, kundi malawak. Ito rin ay tulad ng isang ilog na umaagos na, yun nga, no, overflowing, abundant peace, no, non-stop, unlimited. So ito ay sumisimbolo sa walang katapusan at umaapaw na kalikasan ng kapayapaan at mga pagpapala ng Diyos. Lately, ang init po, no, nung nasa Kanlubang po ako, nasa may I-Mall, umabot po ito ng 39 degree to 41, no? At talaga namang ang pag-asa mo lang talaga makaramdam ng lamig ay doon sa mall. Kaya lang hindi ganoon kalakas din yung aircon ng mall kasi nga mainit sa labas, so nagkakaroon din ng kung doon pa lang po naiinitan na ang tao, how much pa kung tayo ay nandoon sa mainit na apoy. Kaya paraging paalaala ng Panginoon na sa lahat, no, nandun palagi yung alok ng Diyos upang maranasan natin, no, ang pangako ng Panginoon, tayo po ay manumbalik sa Kanya. Yan. Okay? So, kadalasang iniugnay sa mga presensya at mga pagpapala ng Diyos ang kapayapaan. So talatang ito, ang imahe ng kapayapaan na lumalawak na parang ilog ay nagmumungkahi ng kapayapaan ng Diyos ay patuloy at walang katapusan at sagana. So kahit po sa panahon natin, no, ito po ay laging ipinapadama sa atin ng Panginoon. Ito ay binibigay sa atin, no? Tandaan na ito ay mumula lamang sa Panginoon. Yan, mahalaga. Binabanggit din sa talatang ito ang kalulatian ng mga hintil na parang umaagos sa batis. Sa John 6:37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Grabe po, no? Ito ay isang mahalaga ang pagsama ng mga hintil sa talatang ito dahil pinapakita nito ang pagmamahal at pangangalaga ng Diyos sa lahat ng tao. Ano man po ang lahi, ano man ang iyong waistline, ano man ang iyong timbang, no? Ano man ang iyong height, basta po tayo ay lumapit sa Panginoon, tayo tunay na nampalataya at tiwala sa Kanya. Biyaya po ng Panginoon, no? Actually po, ito po yung mga sitwasyon na kung saan kusa na lang tutulo ang iyong luha, no, dahil
sa biyaya po ng Panginoon, His grace, no, the grace of God na ating naipapamuhay, na kanyang binibigay sa atin, ating nararanasan, na tulad ng pangako niya sa kanyang bayang Israel, ay ganoon din po ang pangako niya sa atin, no? Tayo po ay namumuhay na sa biyaya ng Diyos. Tayo ay patuloy na kanya pinapalalahanan na tulad ng isang ina, no, na kanya inaaraga ang kanyang anak, ay ito ay panghabang buhay, no? Walang katapusang pangangalaga ng Diyos sa kanyang mga tapat na lingkod. Ito ay nagpapaalala sa imahe ng isang ina na nag-aalaga sa kanyang anak na nagbibigay ng ginhawa, seguridad, at proteksyon. Okay? Yan. So, makikita natin sa mga talatang ito na ito ay tumutukoy sa soberanya ng Diyos bilang tagapagbigay ng kapayapaan at kasaganahan na binibigyan diin. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa Diyos. Tandaan po natin yan, ha. Hindi ang mga nagsasabi na ang kapayapaan ay nasa boyfriend, nasa mga material o sa mga lugar na tahimik, no? Pwedeng yun ang maging kasagutan, pero hindi po yun ang siyempre nagmumula pa rin po sa Panginoon. Yan. So sa awit 46 verse 4, may isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa lungsod ng Diyos, ang banal na lugar kung saan naninirahan ang kataas-taasan. Isaiah 9 verse 6 to 7, si Jesus ay tinawag na prinsipe ng kapayapaan at ang kanyang paghahari ay nailalarawan sa pamamagitan ng walang katapusang kapayapaan. Sa John 14:27, yan nga po, no, sabi ni Jesus, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Ibig sabihin po, no, yan po talaga ay nakatatak, naka na sa atin, no, sa ating buhay, ang kapayapaan na patuloy na nating naipapamuhay, no. Siyempre, ganun din siyempre sa dulong panahon sa kanyang bagong langit at bagong lupa, punong-puno na po ng kapayapaan doon. No? Yan. So again, tandaan na tayo tinatawag ng talatang ito na asahan palagi ang mga pangako ng Diyos, ang katuparan nito, at ang kanyang walang hanggang kaharian na kung saan ang kapayapaan at kasaganahan ay walang katapusang dadaloy. No? Imagine mo, prinsipe ng kapayapaan. Wala pong iba. No? Huwag po tayong ma-confuse dyan. So, yan po, no? Again, ito ay nag-aalok ng isang pangitain na masaganang paglalaan ng Diyos, hindi matitinag na kapayapaan at matalik na pangangalaga para sa kanyang mga tao. Tandaan na ito ay tumutukoy sa Panginoong Hesus na siyang sukdulang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan at panunumbalik dahil sa kanyang ginawa, no? At tandaan po natin yan na yung ginawa niya sa krus, yan po ang tunay na pinagmulan, no? Tayo namumuhay sa katagumpayan na kanyang ginawa. So verse 13, aliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aaliw ng isang kanyang ina. So sa pagpatuloy, siyempre ito po ay ginamit muli ang ina, no, na inaaliw ang kanyang mga anak. So tulad po ng natalakay natin sa verse 12, no, ito ay tumutukoy siyempre sa paghahatid ng kagalakan, kapayapaan sa kanyang bayan na walang katapusan, at ito ay habang buhay na dadaloy. Sinusulat nga po ng propeta, no, na ang talatang ito ay mas nagbibigay diin sa kasaganahan na mararanasan ng bayan ng Israel sa pamamagitan ng pangangalaga ng Diyos. Ang talatang ito ay bahagi ng huling kabanata ng Isaiah na nagsasalita tungkol sa parehong paghukom at pagpapanumbalik. Ang tema na ginhawa na ang sentro ng talatang ito. Nakukuha nito ang diwa ng pagmamahal at habag ng Diyos para sa kanyang bayan, pati na rin ang kanyang pagnanais na magdala ng kagalingan at pagpapanumbalik sa kanilang buhay. So makikita natin na walang ibang naisin ng Panginoon, no, para sa kanyang mga tapat na lingkod sa kanyang bayan, kundi ang tunay na pagpapala, especially, no, yung pagdadala ng aliw,
Siyempre, yung aliw po niya, ito ay yung kapayapaan, kagalakan, kasaganahan, at pagpapala na mararanasan ng kanyang bayan sa kanyang feeling, no, sa kanyang presensya. Sa simbolismo, ang ina na umaaliw sa kanyang anak ay nagsasalita sa malalim na personal at mapagmalasakit na katangian ng Diyos. So tulad ng ating tatalakay, ang Diyos ay ang pinagmumula ng emosyonal na suporta at proteksyon na nag-aalok sa kanyang mga tao ng parehong uri ng ginhawa at seguridad, no? At alam naman natin, maraming alok na mga talata sa Biblia ang tumutukoy nga po, no, sa pagbibigay ng Diyos ng kapahingahan, ng kapayapaan at kagalakan sa kanyang mga tao. Sa pamamagitan ng pangako ng ginhawa at pagpanumbalik sa Jerusalem, pinagtitibay ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang mga tao at sa kanilang pananampalataya. Ang pangako ito ay tumutukoy din sa spiritual na pagpapanibago. Hindi lamang po physical, no? Ito ay mas nagbibigay diin sa lalim, no, sa spiritual na pagpapanibago para sa kanyang bayan. At nandun nga po yung ibabalik ng Diyos ang kanyang bayan doon sa buhay na punong-puno ng kapayapaan. So tinitiyak din ng Diyos sa kanyang bayan ang matibay na pagmamahal at ang kanyang pangako na magdadala ng paggaling at pagbabago sa kanilang buhay. Dahil nga po, no, galing sila doon sa ilang years na pagkabihag, samot-saring mga emotional, psychological na naramdaman nyo, no? At ito po yung pangako ng Panginoon, kaginhawahan, at walang hanggang pag-aruga sa kanyang bayan. Makikita natin sa talatang ito ang kalikasan ng Diyos bilang mga aliw, no? Mga aliw na siyempre nagbibigay at nagpo-provide siya ng kalinga, ng pagmamahal at ng kanyang yung pagbibigay ng kanyang ginhawahan. Nandito rin yung pagpapanumbalik at kapayapaan na siyempre pagpapanumbalik mula dun sa kanilang naranasan at pagpapanumbalik sa relasyon sa Panginoon at sa kapayapaan na ipoprovide siyempre ang ipaparaan sa Panginoon sa kanyang mga tao. Makikita rin natin ang pangako ng ginhawa sa Jerusalem ay sumasalamin sa pangako ng Diyos na ibalik ang kanyang bayan at ang kanilang lupain na magdadala ng kapayapaan at pagbabago. Yan. So, awit 23 verse 4, kahit na lumakad ako sa pinakamadilim na lambak, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong tungkod ay umaaliw sa akin. Tinatampok nito ang papel ng Diyos bilang isang mang-aliw. Yan, sa Mateo 23 verse 37, sabi ni Jesus, kay dalas na ninais kong tipunin ang inyong mga anak, gaya ng pagtitipon na inahin sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. No? Nandun yung pagkalinga ng Panginoon at makikita natin, no, nandun po yung kanyang mapagsalangsang na pag-ibig. Yan, 2 Corinthians 1 verse 3 and 4, purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo at ang Ama ng kahabagan at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng mga kapighatian. So iniignay nito ang kaaliwan ng Diyos sa kanyang pangangalaga sa mga mananampalataya sa anumang sitwasyon ng kanilang buhay. Ayan, so tandaan na tayo ay hinihikayat ng talatang ito na yun nga po, no, tulad ng isang pangaaliw ng isang ina, tayo ay patuloy na mananampalataya, magtiwala sa Panginoon, sa pagpapanumbalik ng Diyos na yun nga po, no, nahaharap man sa mga personal na pakikibaka at mga anumang sitwasyon ay minsan hindi natin alam na wala nakatiyakan, no? Pero nandun po lagi ang Panginoon, no? Nandun po lagi ang kanyang presensya na makakatagpo
ang makatagpo tayo ng kapahingahan, ng kapayapaan, at syempre, nandun po yung plano ng Panginoon na tayo ay nandoon dadalhin sa pagpapanibago at kaginhawahan. Wag po nating alisin sa ating mga puso, sa tagal na natin dinidiscuss ang Isaiah, palagi niyang pinapaalala sa atin, ng kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig, at kahit kailanman ay hindi ito lalayo sa atin, kundi ito po ay mananatili magpakailanman. Again, ito ay isang magilaw na paalaala ng pangangalaga ng katapatan ng Diyos na tulad ng isang ina na nagbibigay aliw sa kanyang anak. Verse 14, ikaw ay magagalak kapag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mo akong si Yahweh at tumutulong sa mga sumusunod sa akin at siya ring nagpaparusa sa mga kaaway. So makikita natin yung dalawang yung paghatol at pagpapanumbalik. So hindi natatapos na tema tungkol dito sa gagawin ng Panginoon sa kanyang lingkod, sa kanyang bayan. Ito ay sumasakop sa mga pangako ng kagalakan, kasaganahan. So isang mga tema na 3 talatang ito na makikita natin na ito ay tumutukoy sa banal na kaaliwan, na nadadaloy sa bayan ng Diyos. Yan, so tagpo ay sinulat pagkatapos ng pagkatapon na tumatalakay sa mga labi na nahihirapang muling itayo ang Jerusalem. Kayarian, tinatapos nito ang isang bahagi. Ito nga po yung verses 10 to 14, gamit ang matinding paglalarawan ng ina kung saan ang Diyos ay kumikilos bilang isang makapagkalinga na inaaliw ang kanyang anak. Ang Kabanata 66 ay may pangkalahatang tema na tumutukoy nga po sa restoration, pagpapanumbalik, siyempre ng pag-asa ng bayan ng Diyos at kakaligayahan para sa mga Israel matapos ang kanilang pakikibaka sa Babylonia. Ito ay isang bahagi ng huling kabanata na Isaiah, nagpapakita ng isang pangitain ng pag-asa at pagpapanumbalik. So yun po yung halos doon po umiikot ang ating pag-aaral dahil napaka nito, yaman nito sa pagpapanumbalik. Tandaan na ang talatang ito ay pinapakita ang mararanasang kagalakan ng bayan ng Diyos. Ito ay isang walang katapusang pagpapala, kapakinabangan at kasaganahan na ibibigay ng Diyos sa kanyang bayan. Tulad dating mga nandito sa kasalukuyang panahon, tayo ay patuloy na inaalok at ihikayat na patuloy na manampalataya at magtiwala sa Diyos. Ito ay isang paalala sa atin na walang sino man ang pagmumulan ng ating mga pangangailangan kundi ang Diyos lamang. So ang imahe na pag-unlad ng tulad ng damo ay sumisimbolo sa pagpapanibago, sigla at kasaganahan, pagpapanibago na tumutukoy sa pangako ng Panginoon sa kanyang bayan. Again, ang talata ay nagsisimula sa pangako na kapag nakita ng mga tao ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, ang kanilang mga puso ay magagalak. At ilang beses natin to na talakay, na ang pangako ng Diyos, ang katuparan nito ay mangyayari sa pagdating ng sa kanyang gagawin na pagbabaribago sa bayan ng Zion, sa bayan ng Jerusalem. Ito ay tumutukoy siyempre sa umuunlad na bayan na pagpapalain ng Panginoon na tumutukoy sa pisikal na kalusugan at lakas. Ang imahe ng pag-unlad at ang imahe ng pagpapala ng Panginoon ay patuloy na nagbibigay diin sa pangako at pagtugon ng Diyos para sa kanyang para sa pagpapanumbalik ng kanyang bayan. Tandaan na ang kanyang kamay, isang simbolo ng kapangyarihan at pagkilos, ay nakikita sa lahat. Nagdadala ng ginhawa sa kanyang bayan at paghatol sa mga sumasalungat
sa kanya. Pwedeng ito po ay yung kamay ay sumisimbolo rin siyempre sa pagtanggap sa kanyang pagyakap sa kanyang bayan, at yung isa naman ay pwedeng ito yung paghatol o pagparusa sa mga sumasalungat sa Diyos. Sa mas malawak na konteksto, tandaan na ito ay isang bahagi ng malaking mensahe tungkol sa pagpapanumbalik at pagpapanibago ng bayan ng Diyos. Ayan, so karamihan na ating matatalakay sa mga talatang ito ay tumutukoy sa pagpapala ng Panginoon sa kanya, sa pag-asa na kanyang ibinigay sa atin. Ang katapatan ng Diyos na matatalakay rin natin at tumutukoy nga po doon sa kanyang pagpapala. At ito'y nagdudulot ng kagalakan at pag-unlad sa mga tao. Nandito rin yung yung katarungan na tumutukoy nga po sa kanyang pagpaparusa, at siyempre yung batayan niya, siyempre yung kanyang katwiran. Ito ay mga kilos ng Diyos na kapwa nakapagpanumbalik at makatarungan na inaalagaan niya ang kanyang mga tao habang pinapanagot naman niya yung mga naghimagsik or sumalungat sa kanyang kalooban. Tandaan na ang tatlong talatang ito ay patuloy tayong pinapalalahanan na ang Panginoong Hesus ang tunay na naging ang Panginoong Hesus ang ganap na katuparan sa mga talatang ito sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus. John 15:5, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo'y mananatili sa akin at ako'y sa inyo, kayo'y mamumunga ng marami." Ito ay sumasalamin sa pag-unlad na inilalarawan sa talatang 14. Mateo 25 verses 31 to 46, ang mga talatang ito ay nilalarawan ni Jesus ang paghihiwalay ng matuwid at masasama, na sumasalamin sa pagkakaiba ng mga lingkod ng Diyos at ng mga sumasalungat sa Kanya. At sa sa Pahayag 21 verses 3 and 4, sa bagong Jerusalem, nararanasan ng bayan ng Diyos ang lubos na kagalakan at pagpapanibago na tinutupad ng pangako ng pag-unlad sa Kanyang presensya. So tayo tayo po ay patuloy na pinapaalalahanan ng tatlong talatang ito na ang kanyang gagawin sa kanyang bayang Israel, at tulad na gagawin din niya sa atin, sa dulong panahon, ay mararanasan natin ang kapayapaan, kagalakan, at kasaganahan na kanyang pangako sa kanyang mga tapat na lingkod. Kaya anuman po ang sitwasyon natin ngayon, anumang kabigatan o nahihirapan tayo sa mga sitwasyon na hindi natin naunawaan, tandaan natin, sa Diyos lang po tayo patuloy na umasa, prayer palagi po, yan po ang pinakasandata natin, prayer, kasi tayo po ay patuloy na dumudulog at lumalapit sa Panginoon. Tandaan natin, ang Diyos ay palagi nandyan, tayo po ay hinihintay lamang niya na lumapit sa Kanya, at tayo ay ibigay natin ang ating mga alalahanin sa Panginoon. Ayan, so tandaan na malinaw na ilalarawan sa talatang ito ng propeta sa mga aktual na sitwasyon ng banal na paghuhukom at paghihiganti sa mga masasama. Ang nakapailalim na mensahe sa mga talatang ito ay sa mga kahinatnan na pagsuway at isang panawagan para sa pagsisisi at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Nabanggit nga po, diba, na sabi ng Panginoon sa talatang ito na si Yahweh ang tumutulong sa mga sumusunod sa akin, at siya rin ang magpaparusa sa mga kaaway. So, dalawang tema na tumutukoy nga po sa pagpaparusa at siyempre sa kanyang pagpapala sa kanyang bayan. Patuloy tayong pinapalalahanan ng mga talata sa Isaiah na tayo ay sa Diyos lamang umasa. Hinihikayat nito na tayo ay magtiwala sa kanyang mga pangako. Alam na siya ang nagdadala ng kagalakan at pagpanibago sa kanyang mga tao habang matatag na nanindigan laban sa kasamaan. Ngayon mga kapatid, dyan po muna natin tinatapos ang ating talakayan. Tandaan na sa pamagitan ni Jesucristo, ang pangakong ito ay nakakamit ang lubos na katuparan, nag-aalok ng pag-asa at katiyakan sa lahat
na sumusunod sa Kanya. Again, paalaala na mainit ang panahon sa mga nakaraang araw. Doon pa lang po no, tayo ay nahihirapan na. So, huwag na po nating hangarin na sumalungat sa Panginoon. Tayo ay patuloy na maging isa, no, na nandun tayo sa paglakad sa Kanyang katwiran. So, yun po mga kapatid, sa 3 talatang ito, sana po nakita natin ang nais sabihin ng Panginoon na tanging siya lamang po, no? Ang gagawin niya sa kanyang bayan na walang hanggang pagpapala, walang hanggang kasaganahan, kapayapaan na mararanasan din natin sa dulong panahon, no? Kaya po tayo patuloy na mamuhay sa kanyang kalooban. Yun po mga kapatid, diyan po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, ang dakila sa lahat, salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kaunawaan, karunungan sa gabing ito, sa iyong mga pangako, sa iyong bayan, sa iyong pangako, sa iyong mga tapat na lingkod. Kami patuloy mong samahan, Panginoon. Alam namin na ikaw po ay lagi nandyan sa tabi namin, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na biyaya mo, patuloy na gabay mo, at ang kapayapaan na binibigay mo sa amin kahit sa kalagitnaan ng mga mabigat na sitwasyon. Salamat, Panginoon, na may samahan mo po kami sa aming pagpupahinga ngayong gabi, sa aming pag-uwi. Sa iyo lamang po alat na papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan po mga kapatid, maraming salamat. Sister Erin, Pastor Nanding, Brother Edgar, siyempre kay Kuya Bob, sama ko dito sa church, si Pastor Dom, si Princess. Maraming salamat po mga kapatid. Sabay-sabay po ulit tayo bukas sa ating pag-aaral, sa ating daily devotion. Huwag po tayong sana mapagod, no? Marami pong nais na ipaalala sa atin at sabihin ng Panginoon. Sa kanya lang po ang paborit parangal. Maraming salamat. God bless po. Good night. Glory to God.